Iba, hindi mapalali mga anak, hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun, madidinig mo, may mga bonuses itong mga to, ay tataas na sweldo. Mali yun. Kaya sagutin niyo yung tanong ng tao, saan mapunta yung sobra? Sinoli niyo ba? O dinikter ninyong savings? O kaya inallocate niyo sa kung whatever? Explain yung mga allocation na yan, yung mga budget na yan. Bakit mga iba magbabudget ang higpit ninyo sa mga resibo? Bakit yung kayo, honorable? Ano pagkakaiba? Honorable din itong mga sundalo, honorable din itong mga itong mga government employee. Ba't kayo lang may monopoly o being honorable? Hindi. We want you to address our grievances. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin niyo yung pera. May question sa pamamalakad ng presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa'yo, ang laki ng expectation. Ang problem doon, ang handicap ng administration, if I may say so, 1986, from there on, hanggang ng panahon ni Pinoy, ang habang panahon, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Nung naisip ng militar, nagkamali tayo doon, ba't natin binigay sa sa civilian? Kasi civilian authority over the military. So, nagkamali tayo doon. At kaya ano nangyari? Sunod-sunod yung kudeta. Sunod-sunod. And then yung bloody noong 89, ayaw na ng military, kasi tayo, uniform to uniform, bakit tayo magpapatayan dahil sa mga politiko na yan? Hindi. Kaya yung nangyari yung KERA, withdrawal of support ang nangyari. The armed forces is witness to that. Nung nangyari yan, yung mga nakaupo ngayon, panay mga high school pa lang sila, nanonood sila. At yung mga bata, tinatanong, bakit nagbabaril? Bakit binobomba yung Makati? Bakit binobomba yung ganito, yung Aguinaldo? Kaya nga lahat yan, we are all part of our own history. So hindi pwedeng pabayaan lang natin yan. Ngayon umiklay yung pasensya ng tao, tama-tama dumating ang Duterte. Yung 6 na taon ni Duterte, may mga lapses kuno, mayroong mga maling ginawa. Fine, but you give him the credit. 6 na taon siya na pinakamagandang ginawa sa Pilipinas. So, credible siya sa tao. Kaya ang taas. Ang problema, yung nawala yung pasensya ng tao, yung past, nagkaroon ng standard yung tao. So, ubos yung pasensya pero may standard na iniwan ang Duterte in terms of how to run the government. Yun ang hinahanap ng mga tao. BBM administration, yun ang hinahanap. Now, if you start attacking Duterte, wala. You will go down. Yun ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to save the government. Because it's unit team. Yun yung pinaniwalaan ng tao. Unit team. Marcos, VP Sara. Yun dapat. Kaya dapat ang presidente magsalita siya na yung Duterte wag niyong pakikialaman. Yung ICC tigil yan. Yung CPP-NPA tigil yan. Yung mga impeachment na sinasabi. Yung SMNI, isa pa yan. Yung kayo na mawawalan kayo ng franchise. Pagka kayo pinersu yan ng gobyerno, mag-aalburuto yung mga tao, ang dami nanonood na tao sa inyo. Kaya tinanong mo, no? Mabuti tinanong mo yan. Doon sa uli kong vlog, 2 huling vlog, sinasabi ko yan. Yung Constitution natin, 1935, 1973, 1987, kahit ilang palit yan. Ang laging bungad niyan is preamble. People of the Philippines, ang preamble, doon kinukuha yung spirito ng ating Constitution. Kaya we, the sovereign Filipino people, noong una we, the Filipino people, 1935. Pero noong 1973, Marcos Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence. Pinamemorize yan nung high school kami. Yan ay nabutan namin ng mga matatanda na. Pero yung 1987 Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Now, kung titignan ninyo yung Constitution, doon umuhugot ng lakas yung Constitution. Doon umuhugot ng spirit, yung ideals ng Filipino, yung vision ng Filipino, yung aspirations ng Filipino, nandoon sa Constitution. People of the Philippines, we, the sovereign Filipino people, ito yung God Almighty. Humingi tayo ng guidance sa God Almighty. Pinakamataas ang God Almighty, nire-recognize natin yon. Followed by the Filipino people. Nasaan yung presidente? Nasaan yung vice? Nasaan yung senator? Congressman? LGU? Nandito kayo lahat sa ilalim. Because pinoto kayo ng taong bayan. Ginawa kayong alter ego ng taong bayan. The power emanates from the people. Kaya dapat yung government, whoever you are, ikaw pinaka-clerk, janitor, o kaya ikaw ay paluting na secretary, presidente, whatever, kinakailangan you serve the people. The power comes from the people. The people can take away the power. Sa proseso natin, we wait for election or through people's initiative. Yun yung ko. Problema namin, nasa armed forces kami. Ayaw namin yung orderan kami ng gobyerno na upakan itong mga tao. Nung nagkaroon ng people power, ayaw namin orderan kami na upakan itong mga tao. Nagrarally lang yung tao. In-express nila yung kanilang freedom of expression. Ayaw na nila sa gobyerno. Nag-define na sila. Nung before the people power, first, magkaroon ng people's awareness. Yung kwento-kwento, ganyan-ganyan, chismis-chismis.
share ng mga information. Ay, alam mo ba si ganito, si ganon. So, nag-build up, nag-snowball. Hanggang sa aware ng tao. When you have people who are aware, lalo na ngayon, it's very dangerous because merong social media. Ang daling malaman ng mga chismis. Meron pang mga puting ahas na sinasabi ng iba, no? Tapos nun, madaling makwento kasi merong mga loopholes. Hindi naman ironclad yung security ng ating bansa. Magsalita lang ang isang katulong, isang house help, salita ang isang masahista o isang nagugupit ng buhok, isang nagsasaya ng sapatos, isang hardinero. Kakalat na yan. PSG magsalita, kakalat yan. And then, ayun na, mapipick up na. So, ang hirap nung ganon. Na pagka nagkaroon ng awareness, susunod na yung indignation, kalit ang tao, may anger na. Mas mag-elevate yan sa defiance. Pagka nagsabi yung tao, huwag na tayo magbayad ng taxes kasi ay nil-explain kung paano ginagastos yung pere. Nag-certificate by liquidation by certification. Pwede na yung pirma nila kasi honorable naman sila, honorable. So wala nang resibo. Yun ang kinagagalit ng tao. Nandun na yung tao ngayon. So, wala nag-explain. Wala nag-explain. What do you expect? Tapos sasabihin nyo, ikulong si Celis, ikulong si Badoy, sara yung SMNI. Anong klaseng sagot yun? Pero, because you are waiting, people of the Philippines, we are waiting, we have to tally yung boto ng bawat isa. Because that is the power of the people. Yung boto ng bawat isa nyo, pinagsama, then you come up with 31.6 million presidential winner. Then you have a Sara winner, 32.2 million. Ba't kinakailangan ng ganun? Kung hindi na. Because yung tao, kailangan sila yung nagbibigay ng power sa mga posisyon natin. Pagka ayaw na ng tao, ay ibang kwento yun. That's why anyone running for public office should realize na kung nung tumatakbo ka, ligaw-ligawan mo yung tao, tapos nun, nung nanalo ka, abe, ang yabang mo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Tapos na yung ganong klaseng politics. People have leveled up. Sa tingin ko, the people have leveled up and we have come to a point in time wherein the people are just ready, rearing. Gusto na. Ito yung sinasabi ko sa vlog ko yung ganyan na pressure plate, yung tectonic plate. Ito yung administration. Gumaganyan sila. Napipiga. Mga tao. Ayaw, hindi. Nakikita ng tao yung suppression, yung oppression. Pipitik yan. Pagka pumitik yan, ay kawawa, sakit ng ulo ng administration. And then, you will put the armed forces in a quandary. Ano ang ina-dilemma? Doon papasok yung did I intend to deceive? Did I intend to take undue advantage? If you're not taking advantage of your position and you are supporting the Filipino people, wala. Doon sila. And meron na tayong history. Tierra. Nag-withdraw. Kahit hawak nila yung chief of staff tsaka yung PNP, si Lacson, nag-withdraw sila. Bakit? 4-star kayo, mawawalan kayo ng command. Kasi yung 3-star pababa, hindi susunod sa inyo. Kaya, para walang intact na lang. Nag-withdrawal of support. And that can happen to the President of the Philippines now. Another Celis, it could be another Celis, another Badoy, another citizen, or groups of people, isuppress nila. It could be vloggers, isuppress nila. It could be Duterte. Malaki yung kay Duterte. Si Digong. Pagkayang ginalaw si Digong, good luck administration. Pagka si Sara ginalaw, good luck administration. I'm serious about it. It's a warning. A very, very stern warning sa government. Pagka ginalaw yung SMNI, good luck kayo lahat. Because mafo-force ang tao na kumilos. And that is a warning para kayo isig ni sarili ninyo. Administration. Bakit nyo, ako questionin nyo, sasabihin, stabilizer. Hindi ganun yung sagot. Dapat ang sagot, ano ang problema? Ano ang kasalanan namin? And then you communicate with the people. The people who voted you, the people who gave you the power. You start serving the people. Kung kino-question ng tao, teka muna, bakit ganyan yung pera namin? Yung mga nagtatrabaho, yung iba nga nagdidildil ng asin Iba, hindi maparal yung mga anak. Hindi trying to make ends meet. Anong klase yan? Tapos nun, madidinig mo, may mga bonuses itong mga to. Tataas na sweldo. Mali yun. Kaya sagutin niyo yung tanong ng tao. Saan mapunta yung sobra? Sinoli nyo ba? O dinikter ninyong savings? O kaya inallocate nyo sa kung whatever. Explain yung mga allocation na yan, yung mga budget na yan. Bakit mga iba magbabudget ang hipit ninyo sa mga resibo? Bakit yung kayo, honorable? Ano pagkakaiba? Honorable din itong mga sundalo. Honorable din itong mga government employee. Ba't kayo lang may monopoly o being honorable? Hindi. Yung kahit 5 yan, kahit 1 milyon yan o bilyon yan, isa lang ang proseso. Huwag kayong pumayag. Huwag kayong magpa-pressure sa